Ito, sunod, mga kababayan, wag po kayong tumawa ha, mga kababayan. Wag din po kayong magalit, mga DDS na nanonood sa akin. Ito, basahin ko po at reaksyonan po natin ang reaksyon ni Ramon Tulfo nung nag-announce si Sara na tatakbong presidente. Ito po ang reaksyon ni Ramon Tulfo, mga kababayan. Basahin ko lang ha. Ito po, mga kababayan. Reaksyon ni Ramon Tulfo. Basahin ko ha, wag tumawa. Nagdeklara na ang luka-luka. Nagdeklara na ang luka-luka na tatakbo siya pagka-presidente sa 2028. Pakinggan ninyo yung pinagsasabi niya, walang sense. Putang ina. Ikaw ba naman? Alam nyo, sa totoo lang, itong reaksyon ni Ramon Tulfo, mga kababayan, itong reaksyon ni Ramon Tulfo, totoo po yan. Sinabi na niya yan noon, Diyos ko. Ito, kaya nasabi niyang luka-luka at pansinin niyo yung kanyang mga sinabi, mga kababayan, yung mga sinabi ni Sara, wala talagang sense. Bakit? Nakita niyo yung script mali-mali. Tapos may proverbs, nagbabasa pa siya ng Bible verse doon. Kung ano-ano pang mga verse yung nilabas niya. Di ba? Pakinggan natin si Ramon Tulfo ha, mga kababayan. Wait lang po ha. Saglit lang. Ito. Ramon Tulfo. Tulfo to Sara Duterte. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Hindi ako PBBM, hindi rin ako Duterte. Kasi si Duterte, kaibigan ko, di ba? Yung old man Duterte, si Digong, kaibigan ko. Hanggang ngayon, I still consider him a friend. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya, mga abusado eh. Oo, di man abusado. Abusado Si sa Pulong, di ba? Alam mo naman, abusado yan eh. corruption, you mean, or ugali? Corruption, ugali na nanununtok, pero mo magtututukan mo ng kutsilyo yung si Sara na may kapansanan sa pag-iisip. Yun namang isa na maraming tato. Hindi mo malaman dito, maraming tato. Si Baste? Oo, si Baste. art daw yun eh. Mon, art. Art? Sa atin, hindi ano yun eh. Ako ba? Ay, art na rin ako. Diba? Kita ninyo? Kaibigan niya, si Digong, considered pa rin kahit nakakulong. Ayaw lang niya sa mga anak kay abusado. Si Pulong daw, abusado, korupsyon, 51 billion, nanunutok ng kutsilyo, isasaksak pero patalikod. Yung isa naman, si Sara, may kapansanan sa pang-iisip. Putang ina, di ba? Kaya nga sabi niya, nag-anunsyo na naman. Nag-anunsyo na naman ang luka-luka. Mga kababayan, kung tutuusin talaga, itong mga sinabi ni Ramon Tulfo, nagre-react lang tayo, ay dito nanggaling sa akin, baka magalit yung mga DDS sa akin. Pati si Sara. Nako, ganito po yan. Yung sinabi ni Ramon Tulfo, may pinagbabasihan po kasi siya. Hindi naman natin masisi yung mama. May pinagbabasihan. Bakit niya nasabing may sayad si Sara? Bakit niya sinabing may sayad? Biruin ninyo, meron akong ipakita sa inyo na, ito. Ito ha. Malaman nyo naman ito eh. Ito. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Cheese whiz, tapos yung daing. Bulad sa Bisaya. Putang ina. Yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. So, yun yung pinaka-paborito ko na palaman sa pandesal, cheese whiz tsaka bulad or daing. Meron akong maalala na nangyari sa akin noong bata pa ako. Nirek Sa ka. pandesal at sa bulad. Ah. Kasi
ang ginawa ko, hindi ko lang maalala kung I was 5, 6, or 7 years old. Basta ang malala ko, ganun ang ginawa ko kasi ang lola ko din, nakatira kami sa bahay ng lola ko, mahilig sa bulad. So breakfast, may bulad. Tapos ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko. Kinuha ko yung bulad, yung akala ko malinis na siya na wala siyang buto, wala siyang tinik. So nilagay ko sa pandesal, tapos kinain ko diretso, ganon. Tapos, meron pala siyang tinik na naiwan doon. So, at saka medyo siya malaki. So, natusok yung ngalangala ko. Kaya nabaliw Tapos, ka. nang natusok yung ngalangala ko, sobrang iyak ko na. Breakfast yon, papunta kaming paaralan. Papasok kami sa school. Tapos, sa sobrang iyak ko, na sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, papa ko, sabi niya sa akin, gusto mo ba na wag nang pumasok ng school, sumama ka na lang sa akin? Ay, sa paniwala ko, yan yung naisip niya na paraan para tumigil ako sa kakaiyak ko doon sa sobrang sakit nung tinik sa ngalangala ko. Nasabi ko kaagad, oo. So, maalala ko. Diba? Mga kababayan, explainan ko po kayo. Yan po ay, Pandesal Day. World Pandesal Day. Tinanong siya kung ano ang kwento or tawag dito, mga kababayan, nakaraan or history ng pandesal. Pero mga kababayan, hindi niya kasi alam kung ano ang history ng pandesal at paano naging pandesal. Ang kwininto niya, siya sa sarili niya, na kumain daw siya ng pandesal, kinuha niya yung tuyo, nilagay sa pandesal, kinagat. Putang ina, kung hindi ka ba naman tanga, maliit ka pa lang, may sayad ka na, pandesal, kaalat-alat nung tuyo, ipapalaman mo? Ha? Saan ka nakakita na ang pandesal pinalaman na ng tuyo? Sige nga. So, ibig sabihin, bata ka pa, may sayad ka na. Diba? Putragis na yan. Pandesal. Palaman tuyo. Tapos boneless. Tinanggalan ng buto. Ano yan? Grapes? Boneless. Sara, hindi po buto. Tinik. At saka, yung daing, ang daing po, sa Tagalog, nakababad sa suka na may bawang at paminta. Nasa sayo kung lagyan mo pang sibuyas. At hindi po tuyo ang daing. Matutuyo lang siya pag piniprito. Magkaiba ang daing at tuyo. Ang tuyo, sa Maynila, galunggong yun, galunggong na tuyo, yung dilis, galunggong yun yung binilad sa init. Ang daing binabad sa suka. Kaya nga, tama mga kababayan, na si Sara may kapansanan sa pag-iisip. Sabi ni Muntulpo. Kaya mga kababayan, mahirap po kapag magkaroon tayo ng presidenteng ganyan. Paano na lang? Paano kung meron tayong presidenteng ganyan, tapos i-interviewin ka ng mga ibang lahi, tapos sobrang islang? O katulad kay PBBM, tignan nyo, pag in-interview siya, kahit sinong lahi ang nagtatanong sa kanya, nagigets at naintindihan niya agad. Si Sara, paano na? Simpleng katanungan Tagalog, ano po ang history ng pandesal? Kasi World Pandesal Day po ngayon. Alam nyo, nung bata pa ako, ang pandesal, hindi ordinaryong palaman. Kasi, ang pandesal, pinalamanan ko ng cheese whiz. Yung cheese whiz ba? Putang ina. Ang layo, di ba? Kita nyo yan? Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko. Pandesal, paborito kong, ang pandesal, hindi ordinaryong palaman. Kasi, putang ina, yung daing, sa Bisaya, bulad. Tuyo ba?
Kaya, yung daing, tinanggalan ko siya ng buto, boneless siya, tinanggalan ko siya ng buto. Putang ina. Anong klaseng utak meron ka? Kung ultimo pag-translate mo pa lang sa Tagalog, mali-mali na how much pa ang English. Putang ina. Do you consider her as your new president in 2028? Saan tayo pupulutin? Anong mangyayari sa ating bansa? So, gagayahin natin ang tatay niya na Japan, China, Australia lang ang pupuntahan, Russia. Hindi na siya pupunta ng Europe at Amerika. Di ba? Kinikingkoy ni Sarah, kinikitoy-kitoy. Di ba? Initok-itok. Ha? Ay, Diyos ko mga kababayan, hindi po ako namumuna kay Sarah kasi hindi naman din po ako magaling sa English. Pero, putang ina, Tagalog na nga, mali pa eh. Diba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, pagdating natin sa international media, pag tinatanong siyang ganyan-ganyan, naku, patay tayo dyan, mga kababayan. Ha? Pag tinanong siyang ganyan-ganyan, patay tayo niyan. Ha? Walang mangyayari sa ating bansa, mga kababayan, kapag ka ganyan ang ano. Kaya sabi nga ni Montulpo, nag-anunsyo na ang luka-luka. Ay nako. Mga kababayan, lalo na kung mahina English, nakakahiya. Totoo po, ang hina po talaga. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Gusto nyo bang makita? Hindi siya, hindi siya ordinaryong Palaman. palaman. Ang pandesal hindi ordinaryong palaman. Paano naging palaman ang pandesal? Itinapa yun. Ang palaman yung cheese whiz. Diba kasi alam nyo kay Sarah, yung katawan niya nandyan nakaupo, nagsasalita. Pero yung utak niya nandun sa basketball court, nagpapasa-pasa ng bola. Ganun kasi siya. Yung katawan niya andyan nakaupo, may hawak mikropono, nagsalita. Pero yung utak niya nandun sa basketball court, namigay ng bola. Layo, di ba? Physically present, mentally absent. Ganyan. Kita ninyo. Ito pa. Ay, Diyos ko. Itok-itok. Sarah, itok-itok. Pakinggan ninyo, India and the Philippines face different but connected challenges in China. You in the high seas, India in the Himalayas. Do you think that's one factor that is bringing the two sides together? Inevitably, it is. Biruin nyo si PBBM, tinanong, Indian pa yung nagsalita. Apakahirap intindihin ng English ng Indian. Oo, okay nga lang ang English ng China at Japan, maintindihan mo, Korea Pero yung Indian mag-English, kinakain yung litra. Do you know that you want this one? I want to buy this one. I want to buy this spoon because I love this spoon. This is the ball pin. This is worth 1,000 pesos, 1,300. This is ball pin. And this is my drink C2. You want to drink C2? Ganun ang English nila. Pero naintindihan ni PBBM. But we are forming here. That's one of the Pagdating kay Sarah. New parts of the India-Philippines relationship is this formation of a global coalition, really, of like-minded states. There are states that share our values, that share our adherence to international law. And in our cases, specifically, it's the UNCLOS, because it's the law of the sea, and that is where we are having problems. But essentially, the similarity between our situations is that it is a rejection of any unilateral attempt to change boundaries. It's really that simple. And that, again, requires no country can go against or can stand up by itself for a principle, and that's what we're standing up for. No one country can stand up for a principle. There has to be a coalition, and that coalition is being formed. And now, with the definition of the area
of interest, if you want to call it that. It's no longer just the Asia Pacific. We speak now of the Indo-Pacific, and quite rightly so, in my view. And that is why that is another aspect to our relationship which we did not have before. But I guess with the circumstances surrounding us in the global situation as it is, this is something that we have to stand together on, and that is what India, the Philippines, and many other countries are doing. Ma'am, pero yun nga ma'am, you expected po ma'am na parang dalawa lang yung makabayan, pero yung minority po ma'am had to offer your privilege, parang nirespect nila na hindi na sila magtatanong. So ano po yung reaction po niya na yung almost all of the minority black po ma'am, hindi na rin po nagtanong aside po ng makabayan? Naintindihan yung tanong, sorry. Kasi, ma'am, kasi na parang Kita mo, hindi na- Tagalog lang yung minority, tanong. Hindi ako nagtanong ng almost lahat ng minority. Kita niyo, Tagalog lang yung tanong pero hindi niyo naintindihan kasi nga uulitin ko, physically present yan, mentally absent yung utak niya nandun sa basketball court. Nag-shoot the ball. Ganun siya, mga kababayan. Kaya hindi niya maintindihan. Alam niyo yung kaharap mo yung nag-interview, tinitigan mo, kalaki-laki ng mata mo, kalapad-lapad ng mukha mo. Ma'am, ano pong maging reaksyon nyo? Kasi kadalasan po lahat ay majority black, ay kawawa po ang minority black. So, kawawa naman po ang mga senador na kaalyado mo. So, ano pong reaksyon mo? Pasensya na, hindi ko maintindihan yung tanong. You always playing basketball, but your mind is not there. You always staring, you always physical present, but your mind is not there. You go to India. You should find the Kalabaw in India. You buy ball in India and you give to the Philippines. There are so many basketball player in the Philippines. Putang ina, physically present, mentally absent. Putang ina. Physically present. The interviewer is on the front, but you don't understand what the interviewer see. Kita nyo yan? Ganyan po siya katanga. Lalo na siguro pag Arabo ang magtanong sa kanya. Putang ina talaga, mga kababayan. Ano na mangyari sa ating bansa pagkaharap na niya yung mga hari ng Dubai, Saudi at Qatar? Siyempre magtatanong yan ngayon. What would you do? Bring me some food. I want to eat food like that. Di ba ganun yan? Baba. What can I do for you? What kind of food? You want to eat biryani? Or you want to eat Fanta? You want to drink Fanta? Gagano yung Arabo eh. Ako gusto kain. Ano gusto mo inumin? Meron ako dito Fanta, kulay violet. Sa inyo royal pangalan. Dito sa amin Fanta. Ano gusto mo kain? Mulon? Gusto mo biryani? Gusto mo ano gusto mo kain? Gusto mo kain karni kambing o gusto mo bayag ng kamil? Ay, Diyos ko, Sara. Tagalog na yung interview sa kanya. Hindi pa rin niya naintindihan. Ito kasi. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorse. I am not guilty of anything. They are all lying. Please watch this video to the end. I greet all my supporters. Today, the Philippine government, headed by Ferdinand Romualdez Marcos Jr., is trying to silence me. False accusations are being brought against me only because I decided to tell the truth about where the Filipino elite really gets their money from and how they live in luxury at the expense of a system hidden from ordinary people. It's simple. They earn money on financial investments that no one will tell you about on TV. Anyone can enter this system. You only need 15,000 pesos to start. When I talk about income, I do not mean a measly 10,000 pesos or even 20,000 pesos per month. We are talking about 50,000 pesos per day. That is 250,000 pesos per week and 1 million pesos per month. This is not a quiet pension. This is a ticket to the world of financial freedom and prosperity. This is what the government is afraid of losing. They are afraid that every... Buti pa yung AI na yan. Kung ganyan lang sana siya mag-English, may intindihan pa ng tao at matutuwa. Yung tuloy-tuloy na salita.
Pero yung, buti pa nga yung AI eh. Di ba, inisa-isa. Ay, nako. Sana ba yung itok-itok ni Sarah? Hindi kasi lalabas dito yung itok-itok niya eh. Para sa Ma'am, Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, BICC, for organizing this post-SONA briefing of the Cabinet Secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our Cabinet Secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Yes, so initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping because Ano daw? Ako, pagkaintindi ko, ganito. Ano daw ang magiging reaksyon niya noong speech ni PBBM sa SONA? Ang sabi niya, yung mga tao, sa mga hindi po nakakaalam ng economic number, umpisa na nagsalita si PBBM, pumalakpak yung mga tao. Tapos, nung pumalakpak yung mga tao, tumahimik si PBBM. Tapos, nung tumahimik na yung mga palakpak ng tao, nagsalita na naman si PBBM. Ang tanong, Sara, anong reaksyon mo? Hindi mo i-summarize. Ang layo kasi. Ang ginawa niya, in English niya, na isinamarize niya. Ang sabi ng reporter, ano ang reaksyon mo? Hindi sinabi ng reporter na isamarize mo. Pagtayo ni PBBM sa harapan, nagbibilang ang mga tao kung ilang minuto siya magsalita, ilang oras siyang uupo, hihinto, tapos papalakpak yung mga tao. Tapos pagkatapos yung palakpak, nagsalita na naman si PBBM. Ginawa niya, sinamarize niya yung nangyari. 2 oras nagsalita yung mama, 2 oras ka rin magkwenta. Putang inang yan. Ang sabi, reaksyon mo sa SONA. Hindi mo sabing, ikwento mo yung nangyari sa SONA kay maraming nakapanood, Sara. Diba? Ay, Diyos ko. Yan economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the Diba? I was going home and I was talking about one of my writers in my office. Akala ko ba nasa home ka na? Tapos ngayon nasa writer ka sa office. Ano ba talaga? Nakwento ka na eh. Ang tinanong sa'yo ng reporter, ano ang magiging reaksyon mo sa unang SONA ni Marcos? Hindi mo sinabi ng reporter na ikwento mo. Diba? speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that speech was composed. And as a cabinet secretary, and one who is the other half of the unit team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Yun lamang nang pala eh. The State of the Nation address was on point and perfect. E di tapos, bakit kailangan mo pa magkwento? Apakalayo eh. Para kang si Robin Padilla, perma lang ang kailangan, naglagay pa ng note eh. Diba? Alam nyo yung tatanungin ka, namiesta kayo?
Ang sagot mo, oo. Pero ang sagot mo, 5 bahay nga nakainan ko eh. Di ba ang layo sa tanong, namiesta kayo? Oh, ang sagot mo, 5 bahay nga nakainan ko eh. Pwede mo namang sagutin, opo, namiesta po kami. O di ba yun ang tamang sagot? Di ba? Hindi yung, galing kayo sa piyesta? Oo, 5 bahay nga nakain ko eh. Yung iba nga no, nalaso, namatay yung iba. O, di ba? Anong sagot yun? Tulibagbag, di ba? Yan ang totoong tambaluslus. Ang layo-layo. Na yung, natai ka sa short, ang sagot mo, kaya nga ako naghubad eh. Pwede mo naman sagutin, opo, natai ako kasi sobra kong busog, nakaigit ako. Di ba yun ang mga tamang sagot? Hindi yung ikakwento mo pa, tapos yung kwento mo hala-hala, kaya mali-mali yung English, itok-itok, ay katok at ikitok-itok. Kaya, putang ina, wala na, mga kababayan. Ay, Diyos ko, nakakahiya kung meron tayong presidenteng ganyan. Nako, mga kababayan, saan kaya tayo pupulutin? Ano kayang mangyari sa ating bansa kung ganyan? Kapag yan ang Pangulo ng Pilipinas, nakakahiya, lalo kapag napunta sa ibang bansa ng interview. Kaya nga, di ba, Ma'am Corazon? Oo, nakaigit lakas ng tao ko. Di ba? Ay, Diyos ko. Tapos sasabihin nila si PBBM bangag, si PBBM adik. Kung tutuusin mo, yung bangag, kung adik si PBBM, hindi yan marunong sumagot. Hindi agad yan makaintindi sa mga interview. Si Sara nga, kalayo-layo ng tanong, iba ang sagot. Di ba tatanungin mo, ano po ang masasabi mo sa World Pandesal Day? Ano pong history? Ang pandesal, hindi siya ordinaryong palaman. Kasi, ang pinalaman ko, yung cheese whiz, palaman. Di ba layo? Ang pandesal po, kaya siya nabuo at nasabing pandesal, kasi niluto po yan siya sa bahay pandesal. Now which is, yung mga gumagawa po niyan, ay ang una po ay ang mga pare na mga Palestino na galing sa Spain nung tayo'y sinakop ng mga Kastila. Noong ito ay nalaman ng mga Pilipino na tinatawag nilang Hudyo, ay inutusan itong mga Pilipino at ginawang panadero at gumawa ng pandesal. So doon po nagumpisa na hanggang sa na-adapt na natin sa kasalukuyan, henerasyon ng henerasyon, galing po yan sa mga pare, sa mga praile ng mga Palestino, kaya po nabuo at nagawa ang pandesal. Yeah? Galing po yan sa turo ng mga paring Palestino. Noong panahon na sinakop tayo 400 years ago ng mga Kastila, ganun dapat. Yeah? Katulad ng lechon. Ang lechon po ay nakukuha natin sa turo ng mga Kastila kasi sila po ang may unang naka-imbento at naka-discover ng lechon. So, na-adapt natin mga Pilipino kasi we are colonizing for almost 400 years by the Spaniard. Kaya na-adapt natin sa ating kultura ang ganyang mga klaseng putahe at pagkain. Pero ang sagot mo, ang pandesal, hindi po siya ordinaryong palaman. Ay, Diyos ko naman. Siguro si Sara nung pinapaaral yan dati, yung tatay niya pupunta lang sa principal, gawin mo first honor yan o babarilin kita sa noo. Gawin mo first honor, bigyan kita electric pan. Gawin mong first honor grade 1 hanggang high school, pag-graduate ng 4th year high school, bibigyan kita aircon. Pag hindi mo ipa-first honor yan ngayon, wag kang dumaan dito sa bahay namin. Tatargetin ko ng pana yung noo mo. Ang pagkakaalam ko parang ganyan eh. Alam niyo yung grado ni Sara, kaya siya naging abogado. Alam niyo yung government grade, yung 75, pasado ka na. Sabi ni Sir Jonathan Starr, pati yung pagka-abogado niya siguro tinakot yung nagpa-exam. Diba? O noon, alam nyo, question ng mga DDS si Manny Pacquiao, bakit daw naging sundalo? Dati, boksingero lang naman daw, bakit naging sundalo? Mga tanga, reservist lang si Manny Pacquiao. Diba? May karapatan po si Manny Pacquiao maging reservist kasi may nagawa po siyang maganda sa ating bayan. Diba? Si Sara nga naging reservist, ano bang ginawa ni Sara? Sige nga. Yung magnakaw ng confidential fund. Diba? Biruin nyo.
Ay nako, mga kababayan, ayaw ko na magsalita kasi less talk, less mistake. Pero lagi na lang tayong mistake kung ganyan ang ating ano. Kent, baka bago dumating ng Senado ang impeachment niya, biglang mag-resign. Diba? Naku, mga kababayan, nakakahiya po. Alam mo si Sarah, kapag kailaban mo yan siya sa mga nasa Montessori school, talo si Sarah, sa totoo lang. Yung preamble nga, di niya alam eh. Diba? Dapat ang preamble, memorize mo yan kasi abogado ka. Diba? Ay, nako. So, yun lang po. Mga kababayan, yung ating reaksyon, no, sa mga oras na ito.